Sa bayan ng Wild West, kumalat ang alamat tungkol sa isang Ghost Rider, isang lingkod ng demonyo na may tungkuling hulihin ang mga kaluluwang makasalanan. Mahigit isang siglo na ang nakalipas nang ang huling mandirigmang ito ay ipinadala sa nayon ng San Venganza upang selyuhan ang isang kontrata, na naglalaman ng 1,000 masasamang kaluluwa para kay Mephisto. Ngunit nang mapagtanto niya ang napakalakas na kapangyarihang taglay ng mga espiritong iyon, tinalikuran ng Rider ang kanyang amo. Sa halip na ihatid ang kontrata, tumakas siya at nagkubli sa mga banal na lugar, mga lugar na hindi kayang lapitan ng kasamaan. Noong unang bahagi ng 1990s, isang binatang rider na nagngangalang Johnny Blaze ang hinahangaan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga mapanganib na stunt. Ngunit nang siya ay madistract ng kanyang kasintahan na si Roxanne, muntik na siyang mawalan ng kontrol sa kanyang motorsiklo. Nang mapagtanto ng kanyang ama, si Barton, na puro pagyayabang lang ang ginagawa ng anak, sinermonan niya ito, dahilan ng isang mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kanilang away, bigla siyang inubo ng malala, kaya labis na nag-alala si Johnny para sa kalusugan ng ama. Maya-maya, habang nag-iipon ng lakas ng loob si Johnny na kausapin ng kanyang ama tungkol dito, dumating si Roxanne at niyaya siyang mag-usap ng sila lang. Naglakad sila papunta sa punong pinaghatian nila ng unang halik at doon ibinunyag ni Roxanne na ipapadala siya ng kanyang ama upang manirahan sa kanyang ina. Dahil natatakot silang hindi na muling magkita, iminungkahi ni Johnny na tumakas na lang sila at nagplano na umalis kinabukasan. Kinagabihan, pag-uwi ni Johnny, nadatnan niyang natutulog ang kanyang ama na may hawak pa ring sigarilyo. Naiinis, itinapon niya ito sa basurahan, ngunit doon niya natagpuan ang isang gusot na medical report. Nang buksan niya ito, labis siyang nabigla nang malamang may lung cancer si Barton at mabilis itong kumakalat. Habang naguguluhan kung ano ang gagawin, pumunta siya sa tent upang ayusin ang mga motorsiklo. Doon, isang misteryosong lalaki ang biglang lumitaw at nag-alok ng kasunduan. Nang tanggihan siya ni Johnny, binanggit ng estranghero ang sakit ng kanyang ama, at inilarawan pa ang mga delikadong epekto ng cancer. Nabigla si Johnny, paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Pagkatapos nag-alok ang lalaki ng tukso, magagawa niyang pagalingin si Barton at gawing ganap na malusog, kapalit ng kaluluwa ni Johnny. Inakala ni Johnny na biro lamang iyon, ngunit seryoso ang estranghero. Nangakong paggising ni Barton, ganap na siyang gagaling. Ang kailangan lang gawin ni Johnny ay pirmahan ang kontrata. Dahil sa kuryosidad, hinawakan ni Johnny ang kontrata at nagsimulang basahin ito. Ngunit bigla siyang nasugatan sa daliri, at tumulo ang isang patak ng dugo sa papel. Sa sandaling iyon, naitakda ang kasunduan. Kinabukasan, nagising si Johnny na iniisip na bangungot lamang ang lahat ng nangyari kagabi, ngunit sa kanyang pagkagulat, nadatnan niyang ganap ng magaling ang kanyang ama. Labis ang tuwa ni Barton nang ibunyag niyang nagkaroon siya ng cancer at ilang linggo na niyang pinuproblema kung kailan niya ito sasabihin kay Johnny. Ngunit nang sa wakas ay nagpasya siyang aminin ito, biglang misteryosong nawala ang sakit. Dahil pakiramdam niya ay mas magaling siya kaysa dati, masigla siyang nagplano para sa hinaharap. Ikinuwento niya ang bagong stunt na may kinalaman sa mga helicopter, ngunit agad niyang napansin na hindi ganoon ka-excited si Johnny. Nag-aalala, tinanong niya kung ano ang problema. Nagdalawang isip si Johnny bago sa wakas inamin na balak niyang tumakas kasama si Roxanne. Hindi sang-ayon si Barton sa desisyong iyon, ngunit nang mapagtanto niyang seryoso ang anak, pinili niyang suportahan ito. Bilang pamamaalam, ibinigay niya kay Johnny ang susi ng paborito niyang motorsiklo. Habang papalayo na nakasakay si Johnny, nagtungo naman si Barton sa arena upang maghanda para sa kanyang pinakamalupit na stunt, isang mapanganib na pagtalon sa gitna ng nagliliyab na bilog ng apoy. Ngunit may nangyaring trahedya. Sa harap ng nagulat na mga manunood, nawala siya sa kontrol at bumagsak, dahilan ng kanyang pagkamatay. Narinig ni Johnny ang ingay at agad siyang bumalik, puno ng takot, at doon niya natagpuang wala ng buhay ang kanyang ama. At sa gitna ng nagkakagulong tao, nakita niya ang misteryosong lalaking lumitaw noong gabing nakipagkasundo siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Johnny ang katotohanan, totoo ang kasunduan, at niloko siya ng mismong dyablo. Sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya pumunta siya sa lugar ng kanilang pagkikita. Ngunit habang nagmamaneho, biglang sumulpat ang mga kakaibang bisyon sa kanyang isipan, dahilan para mawala siya sa kontrol at mabangga sa isang crossing. Nanghihina at naguguluhan, sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari nang biglang magpakita si Mephisto sa kanyang harapan.
Inutusan siya ng demonyo na bumangon, malamig na sinabing wala nang silbi sa kanya ang mga patay. Galit na galit si Johnny at sinisi siya sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit kalmado lang na ipinaalala ni Mephisto na ang kasunduan nila ay pagalingin lamang ang cancer ni Barton, hindi pahabain ang kanyang buhay. Sa sobrang galit, sinugod ni Johnny ang demonyo, ngunit bago niya ito matamaan, naglaho ito sa hangin. Naiwan ang kanyang boses na umaalingaw-ngaw, binalaan si Johnny na darating ang araw na kukunin niya ang nararapat sa kanya, at hanggang sa araw na iyon, dapat manatiling buhay si Johnny. Bago tuluyang maglaho, itinapat ni Mephisto ang kanyang kamay sa balikat ni Johnny. Sa isang iglap, isang matinding init ang dumadaloy sa buong katawan niya, na parang sinusunog siya mula sa loob. Ngunit gaya ng biglang pagsiklab, agad ding nawala ang sakit, at naglaho ang demonyo. Nanginginig at litong-lito, pinilit ni Johnny na tumayo at muling sumakay sa kanyang motorsiklo. Mabilis siyang pumunta sa puno kung saan hinihintay siya ni Roxanne, ngunit sa halip na hawakan ang kamay nito at tumakas, tinitigan lang niya ito. Walang salitang binitiwan, tumalikod siya at umalis mag-isa, iniwan si Roxanne na nagtatakang nakatingin sa kanya. Sa mga sumunod na taon, itinaguyod ni Johnny Blaze ang isang alamat na karera bilang isang stunt performer, patuloy na nilalampasan ang mga limitasyon sa mga lalong mapanganib na stunt. Para sa kanyang pinakabagong palabas, tinangka niya ang pinakamapanganib niyang stunt, ang tumalon sa ibabaw ng 20 truck. Ngunit habang lumilipad siya sa ere, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kasunduang ginawa niya noon. Dahil sa pagkagulo ng kanyang isip, nawalan siya ng kontrol, bumagsak, at nasira pa ang kanyang helmet sa ilalim ng sariling motorsiklo. Gayunman, sa pagkabigla ng lahat, bumangon si Johnny makalipas lamang ang ilang segundo, ganap na walang galos. Tumindig siya na parang walang nangyari, dahilan upang magwala sa tuwa ang mga manunood. Samantala, sa isang bar sa tabing daan, tahimik na umiinom ang isang biker nang dumating ang isang misteryosong nilalang, si Blackheart, ang anak ni Mephisto. Walang kaalam-alam kung sino ang kanyang kaharap, binigyan siya ng babala ng biker na teritoryo ito ng kanilang gang at pinaalis siya. Ngunit hindi natinag si Blackheart. Walang alinlangan, itinarak niya ang isang daliri sa dibdib ng lalaki, na agad nagpasimula ng pagkabulok ng katawan nito mula sa loob. Sa loob ng bar, sumiklab ang kaguluhan habang pinapatay ni Blackheart ang lahat ng nasa paligid. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang madilim na kapangyarihan, tinawag niya ang 3 makasalanan na anghel upang magsilbi sa kanya. Pagkatapos ng napakahabang panahon, muling nagkita ang mga makasalanan na nilalang at nakinig habang ibinubunyag ni Blackheart ang kanyang misyon, pumunta siya sa Earth upang hanapin ang nawawalang kontrata ng San Venganza. Sa tulong nila, balak niyang tapusin ang misyon at sakupin ang mundo ng mga tao, tinitiyak na wala nang makakapigil sa kanila. Sa sandaling iyon, mismong si Mephisto ang lumitaw sa labas ng bar, galit na tinanong kung bakit bumaba ang kanyang anak sa mundo. Galit nang malaman ang plano ni Blackheart, binalaan niya itong itigil ang kanyang pakay. Ngunit ngumiti lamang si Blackheart, alam niyang hindi siya isang makasalanan na anghel, kaya't walang kapangyarihan sa kanya ang kanyang ama sa mundo ng tao. Gayunman, may isang huling sandata pa si Mephisto, ang kanyang Ghost Rider. Hindi alam ni Johnny Blaze ang kaguluhang malapit ng sumabog. Lumabas siya mula sa kanyang dressing room, naghahanda para sa susunod niyang malaking stunt. Sa gitna ng mga kumikislap na kamera ng mga paparazzi, napansin niya ang isang pamilyar na mukha, si Roxanne. Lumapit ito at tinanong kung maaari siyang ma-interview ng isang dating kaibigan. Masayang makita siyang muli, pumayag si Johnny at agad naghanda ang crew ng broadcast. Ngunit habang umiikot ang kamera, hindi sinagot ni Johnny ang mga tanong. Sa halip, binabalikan niya ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Naiinis ang direktor at agad na itinigil ang interview. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Johnny si Roxanne na panoorin ang kanyang palabas, ngunit tumanggi ito at sumakay sa van ng istasyon pauwi. Bagaman halatang nababalisa, nagpatuloy si Johnny, determinado pa ring magpakitang gilas. Para sa kanyang susunod na stunt, plano niyang tumalon sa kabuuan ng isang football field. Upang mas lalong maging matindi, dinagdagan niya ito ng 6 na helicopter bilang mga harang, ang eksaktong bilang na minsang binanggit ng kanyang ama bago ang malagim nitong aksidente. Upang mapahanga si Roxanne, sinuot ni Johnny ang kanyang helmet at sinimulan ang stunt ng mas maaga sa schedule. Pinaandar niya ang motor sa pinakamabilis na bilis at pinapagana ang nitro boost upang malampasan ang mga helicopter sa isang kamanghamanghang lundag.
Paglapag niya, hindi siya nag-aksaya ng oras, mabilis niyang pinatakbo ang motor papunta sa highway upang habulin si Roxanne. Habang tumatangging huminto si Roxanne, gumawa si Johnny ng matapang na hakbang. Iniharang niya ang motor sa harap ng van, dahilan para mapilitan ang driver na magpreno. Nang bumaba si Roxanne, halatang inis at naguguluhan, sinamantala ni Johnny ang sandali at niyaya siyang maghapunan. Pagkatapos ng maikling pag-aalangan, pumayag ito at itinakda ang oras sa 8:00 ng gabi sa restaurant ng kanyang hotel. Habang naghahanda si Johnny, bigla niyang napansin na namumula ng matindi ang kanyang mga kamay nang walang malinaw na dahilan. Nabigla siya at nagmadaling hugasan ito, ngunit pagdampi ng tubig sa kanyang balat, biglang umuusok ito. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, may tinig na tumawag mula sa labas. Paglabas niya, nadatnan niya si Mephisto na naghihintay. Sinabi ng demonyo kay Johnny na oras na upang tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan, kailangang patayin niya si Blackheart. Kapag nagtagumpay siya, malaya na siya sa kasunduan at maibabalik ang kanyang kaluluwa. Ngunit galit pa rin si Johnny dahil sa panlilinlang, kaya't tumanggi siyang maglingkod sa kanya. Determinado siyang tumakas, agad siyang sumakay sa motorsiklong ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ngunit hindi tatanggap ng pagtanggi si Mephisto. Sa isang iglap ng kanyang kapangyarihan, pinabilis niya ang motor ni Johnny ng lampas sa imahinasyon. Pumutok ang mga apoy sa kalsada habang pilit niyang kinokontrol ang motor. Nahulog ang kanyang plaka, naiwan sa gitna ng kaguluhan. Habang papalabas siya ng bayan, may mas nakakatakot pang nangyari, nagliyab ang kanyang katawan, natunaw ang kanyang balat, at tuluyan siyang naganyong Ghost Rider, isang kalansay na nagliliyab na may napakalakas na kapangyarihan. Samantala, dumating si Blackheart at ang kanyang mga anghel sa mga guho ng isang lumang sementeryo, hinahanap ang nawawalang kontrata ng San Venganza. Sa kanilang pagkainis, natuklasan nilang nailipat na pala ang lugar. Sinundan nila ang isang tagalinis at pinahirapan ito hanggang sa isiwalat niyang inilipat ng simbahan ang mga libingan, at tanging ang pari lamang ang nakakaalam ng bagong lokasyon. Nasiyahan sa impormasyong nakuha, walang awang pinaslang ni Blackheart ang lalaki bago ihanda ang kanyang susunod na hakbang. Sa mga sandaling iyon, dumating si Ghost Rider, ang kanyang naglalagablab na presensya ay pumutol sa dilim ng gabi. Hindi na siya ang Johnny Blaze na dating kilala nila. Inutusan niya si Blackheart na bumalik sa impyerno, ngunit bago pa siya makakilos, umatake ang isa sa mga anghel at iginapos ang kadena sa kanyang leeg. Dapat sana'y ikakamatay niya iyon, ngunit hindi kailangang huminga ni Ghost Rider. Sa halip, tumayo siya ng walang kahirap-hirap, hinawakan ang bakal na kadena at ginamit ito upang gawing sandata. Habang siya'y sumugod, nilamon siya ng tubig ng demonyong mula sa dagat, nagbibigay daan sa demonyong mula sa lupa upang umatake. Sa isang mabagsik na atake, natamaan si Ghost Rider ng isang malaking truck. Akala ng mga demonyo na talo na siya, itinigil nila ang kanilang pag-atake, ngunit nagkamali sila. Lumabas si Ghost Rider mula sa ilalim ng mga bangkay nang walang sugat. Agad, binugbog niya si Grisel, natunaw ang bahagi ng kanyang mukha. Pagkatapos, gamit ang kanyang naglalagablab na kadena, pinainit niya ang katawan ng Earth Demon, na naging solidong limestone. Matapos masira ang kanyang unang kaaway, tinawag ni Ghost Rider ang kanyang motorsiklo. Sa sandaling hawakan niya ito, sumiklab ang apoy sa bakal, at nagbago ang bike sa isang dambuhala at impyernong makina. Habang naghihintay si Roxanne sa restaurant, naglilibot si Johnny sa lungsod, hinahanap si Blackheart. Habang nagmamaneho sa madilim na kalye, napansin niya ang isang magnanakaw na sinusubukang ligawan ang isang babae. Sa sandaling maunawaan niya ang nangyayari, tahimik niyang pinahiwatig sa natatakot na biktima na tumakbo. Pagkatapos, nakatutok siya sa salarin. Hinawakan ni Ghost Rider ang magnanakaw sa leeg at iniutos na tumingin siya sa kanyang mga mata. Nagmadaling makatakas, sinaksak ng magnanakaw si Johnny sa likod, ngunit natunaw agad ang kutsilyo sa kanyang naglalagablab na katawan. Sa pagtitig sa kaluluwa ng lalaki, nakita ni Ghost Rider ang kadiliman sa loob nito, mga mantsa ng inosenteng dugo. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, pinipilit ang kriminal na maranasan ang bawat kirot na naidulot niya. Ang matinding pagpapahirap ay sumisira sa espiritu ng magnanakaw, naubos ang buhay niya habang bumagsak siya sa kalsada. Habang papalapit ang bukang liwayway, nagmadali si Johnny patungo sa sementeryo, ngunit sa paglabas ng unang sinag ng araw sa abot tanaw, nawawala ang kanyang anyo.
Bumalik sa normal ang kanyang katawan at ang kanyang bike ay bumalik sa dati nitong anyo. Lubhang pagod, naglakad siya patungo sa libingan ng kanyang ama. Mahina at pagod, bumagsak siya sa harap ng lapida kung saan siya natagpuan ng punerero ng sementeryo. Ilang oras ang lumipas, nagising si Johnny na may matinding uhaw. Agad niyang iniinom ang mga baso ng tubig na nakalagay sa tabi ng kanyang kama upang mapawi ang uhaw. Habang malinaw ang kanyang isipan, nagsimula siyang hanapin ang kanyang motorsiklo, ngunit muli niyang nakasalubong ang punerero. Pinagtibay ng matanda ang katotohanan, lahat ng nangyari ay totoo. Nasira ang pag-asa ni Johnny na baka panaginip lamang ito. Habang inaalagaan ang mga sugat ni Johnny, ipinaliwanag ng punerero ang kalikasan ng Ghost Rider. Sa araw, mamumuhay si Johnny bilang normal na tao, ngunit pagdating ng gabi, ang Ghost Rider ang magdadala sa kanyang katawan, hinahabol ang kasamaan saan man ito nagtatago. Naalala ni Johnny ang mga flashback ng nakaraang gabi, lalo na ang matinding kadiliman na nakita niya sa kaluluwa ng magnanakaw. Sumang-ayon ang punerero at ibinunyag ang pangalan ng kapangyarihang ito. Ito ay penance stare, isang kakayahan na pinipilit ang masasama na maranasan ang bawat kirot na naidulot nila, sinusunog ang mismong kanilang kaluluwa. Nagtataka, nagtanong si Johnny kung may iba pa bang katulad niya. Kinumpirma ng punerero na ang huling kilalang Ghost Rider ay lumitaw 150 taon na ang nakalipas sa San Venganza. Pagkatapos, ibinahagi niya ang buong kwento ng Pack of 1,000 Souls, ipinaliwanag ang sumpa na nagbubuklod kay Johnny sa kanyang bagong kapalaran. Makaraan nito, bumalik si Johnny sa bayan at nakita ang pinsalang iniwan ng kanyang pagbabago tuwing gabi. Sa gitna ng mga wasak, napansin niya si Roxanne na kausap ang babaeng kanyang iniligtas noong nakaraang gabi. Pagkatapos ng interview, nilapitan ni Johnny si Roxanne, umaasang makapagpaliwanag at makakapagpaumanhin, ngunit hindi siya interesado. Naiinis at nasaktan, sinabi nito na mula nang maghiwalay sila, mas maayos ang kanyang buhay at balak niyang panatilihin ito. Naiinis at nag-iisa, bumalik si Johnny sa bahay, determinado na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Gumugol siya ng maraming oras sa pagsasanay, sinusubukang kontrolin ang enerhiyang nagliliyab sa loob niya. Nang magsimula ng lumubog ang araw, biglang dumating si Roxanne, nais humingi ng paumanhin sa kanyang naging reaksyon kanina. Ngunit alam ni Johnny na pagdating ng gabi ay magaganap muli ang kanyang pagbabago, kaya lalo siyang nag-aalala. Sinubukan niyang paalisin siya, ngunit nang tumanggi ito, nagpa siyang sabihin ang katotohanan, ibinente niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo at naging Ghost Rider. Siyempre, hindi naniwala si Roxanne. Para sa kanya, tila ito ay isang desperado na dahilan lamang para iwan siya noon. Galit at nasaktan, umalis siya, kumbinsidong nilalaro lang ni Johnny ang kanyang damdamin. Ilang sandali pagkatapos niyang umalis, umaalingaw ang mga sirena ng pulis. Dumating ang kapitan ng pulis kasama ang ilang opisyal at inaresto si Johnny, inakusahan sa maraming pagpatay. Natagpuan nila ang kanyang plaka sa mga crime scene, sa magnanakaw, sa tagalinis, at sa mga biker sa bar. Sa istasyon, dinala si Johnny para sa interogasyon. Habang agresibong nagtutulak ang kapitan para sa mga sagot, napansin ng sergeant ang galit ng kanyang kasama at siya ang humawak ng interogasyon. Habang naghahanda itong sindihan ang apoy, may kakaibang nangyari, tila hinahatak ang apoy patungo kay Johnny na parang may hindi nakikitang puwersa. Bagaman naguluhan, hindi ito pinansin ng sergeant at nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Johnny noong nakaraang gabi. Pinanatili ni Johnny ang kanyang kawalang sala, ngunit nagpa siya ang mga opisyal na ikulong siya sa gabing iyon. Sa loob ng selda, nakilala siya ng ibang bilanggo at nakita ang pagkakataon na pabagsakin ng isang kilalang stuntman. Pinagtulungan siya at binugbog, hanggang biglang nagsimula ang kanyang pagbabago. Sa isang iglap, sumiklab si Johnny sa apoy, nagiging Ghost Rider. Kumilapon ang mga bilanggo sa alon ng init na dumadaloy sa selda, at lahat sila'y nawalan ng malay. Pagkatapos mawala ang panganib, nagnakaw si Ghost Rider ng leather jacket mula sa isa sa mga nakatulog na kriminal at natunaw ang mga bakal na rehas gamit ang kanyang haplos. Lumabas siya sa istasyon at patungo sa kanyang motorsiklo. Nang siya ay papalabas na, may isang pulis na humarap sa kanya, nakataas ang sandata, sinusubukang pigilan siya. Ngunit ayaw ni Ghost Rider na makipaglaban sa pulis, sa halip, sumenyas siya sa pulis gamit ang kamay at lumakad palayo sa gabi. Sa labas ng lungsod, dumating si Blackheart sa isang simbahan, humihingi ng sagot mula sa pari tungkol sa kontrata ng San Venganza.
Nang tumangging magsalita ang pari, walang pag-aalinlangan na pinatay siya ni Blackheart. Nang maramdaman ang presensya ng kanyang kalaban, bumilis ang Spirit of Vengeance patungo sa lugar, ngunit ang buong puwersa ng pulis ay nasa kanyang landas na. Naipit siya sa isang tulay, hindi na makalabas. Dahil walang ibang paraan, gumawa si Ghost Rider ng matapang na hakbang. Sumakay siya diretso sa gilid ng tulay, bumagsak sa ilog sa ibaba. Ngunit sa halip na lumubog, siya ay dumaan sa ibabaw ng tubig, lumalabag sa grabidad, hanggang sa makarating muli sa kalye. Bago pa siya makapaghanda, umatake si Abagor, ang demonyo ng hangin. Napakabilis ng nilalang kaya't hindi maabot ni Ghost Rider, paikot-ikot at lumilipad na parang hindi mahahawakan na bagyo. Dumating ang mga pulis na sasakyan. Walang oras na sinayang, gumawa si Ghost Rider ng imposibleng pagtakas. Dumaan siya diretso pataas sa gilid ng isang skyscraper, inakyat ang gusali habang namamangha ang mga opisyal. Sumunod ang helicopter ng pulis, sinusubukang pigilan siya. Naiinis, hinahampas ni Ghost Rider ang kanyang naglalagablab na kadena, pinapaikot ang helicopter at napilitan ang piloto na umatras. Nawala ang sagabal, muli niyang itinutok ang pansin kay Abigor. Si Roxanne, nanunood mula sa kalye sa ibaba, napagtanto na totoo ang sinabi ni Johnny. Sinubukan ni Ghost Rider gamitin ang pen and stare kay Abigor, ngunit walang epekto. Dahil siya ay gawa sa hangin, madaling nakatakas ang demonyo. Mabilis na nag-isip si Johnny, pinailaw niya ang kanyang kadena at pinaiikot ito ng mabilis upang lumikha ng umiikot na apoy. Nilamon ng umiikot na apoy ang lahat ng oxygen, sinakal ang demonyo ng hangin at sinunog ito hanggang mawala sa mundo. Pagbaba ni Ghost Rider sa kalye, napapalibutan siya ng 12-dosenang pulis na may nakatutok na armas. Nagmadaling lumapit si Roxanne upang pigilan sila, ngunit bago siya makarating, nagpaputok ang mga pulis. Tinamaan ng mga bala ang nagliliyab na katawan ni Johnny, ngunit wala itong epekto. Walang dahilan para lumaban, tinawag ni Ghost Rider ang isang malaking pader ng apoy, hinaharangan ang mga pulis at nagbigay sa kanya ng daan upang makatakas. Pinatakbo niya ang motorsiklo at naglakbay palayo sa gabi. Ngunit pinagmamasdan ni Blackheart ang lahat. Nakita niya ang reaksyon ni Roxanne at naunawaan ang koneksyon nito kay Johnny. Sa sandaling iyon, pinili niya ang kanyang susunod na target. Sa madaling araw, bumalik si Johnny sa punerero, umaasang makakakuha pa ng higit na kasagutan. Sa wakas, ibinunyag ng matanda ang katotohanan tungkol sa nakaraang Ghost Rider, isang dating ranger na nagngangalang Carter Slade. Dahil sa kasakiman, si Slade ay dating isang alagad ng batas na naaresto at nakulong ng ilang buwan. Sa kanyang desperasyon, gumawa siya ng kasunduan kay Mephisto na nagtakda sa kanyang kapalaran bilang Ghost Rider. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, ipinadala si Slade sa San Venganze kung saan kinuha niya ang 1,000 sinumpang kaluluwa. Ngunit nang mapagtanto niya kung gaano kadelikado ang kontrata, pinili niyang traidorin si Mephisto. Sa halip na ibigay ito, tumakas siya, itinago ang kontrata at dinala ang lokasyon nito sa kanyang libingan. Ngayon, naiintindihan ni Johnny ang buong panganib ng sitwasyon. Hindi titigil si Blackheart hanggang sa makita niya ang kontrata, na naglalagay ng lahat ng malalapit kay Johnny sa panganib. Natakot para kay Roxanne, agad siyang bumalik sa bayan upang suriin siya. Samantala, naririnig ng punerero ang nakakabahalang tunog sa labas. Dumating na si Blackheart. Walang pag-aksaya, walang awa niyang binugbog ang matanda upang pilitin siyang ibunyag ang lokasyon ng kontrata. Ngunit sa kabila ng sakit, tumawa ang punerero sa kanyang mukha, tinutokso siya at sinabing mabibigo siya tulad ng ama niya. Kasabay nito, pumunta si Roxanne sa apartment ni Johnny, umaasang makita siya. Sa halip, natagpuan niya si Blackheart na naghihintay sa kanya. Hindi alam na nasa panganib si Roxanne, hinanap siya ni Johnny sa istasyon ng pulis. Nang hindi niya siya makita, bumalik siya sa bahay, at doon natuklasan na siya'y malubhang nasaktan. Sumiklab ang galit sa loob niya. Nang lumapit si Blackheart, agad na nagbago si Johnny at naging Ghost Rider, inilabas ang pen and stare. Ngunit sa kanyang pagkabigla, wala itong epekto. Si Blackheart na walang kaluluwa, ay immune sa pinakamakapangyarihang kakayahan ng Spirit of Vengeance. Bago makareact si Johnny, madaling pinataob siya ni Blackheart, nawala sa kanya ang kamalayan at napilitang bumalik sa anyong tao. Ipinahayag ng demonyo na si Johnny ay magsisilbi na ngayon sa kanya. Upang matiyak ang kanyang pagsunod, dinakip niya si Roxanne bilang bihag na walang pagpipilian si Johnny kundi sundin ang kanyang utos.
Dahil wala nang ibang opsyon, bumalik si Johnny sa sementeryo at hinihingi ang kontrata mula sa punerero. Ibinunyag ng matanda na ito ay nakatago sa hawakan ng kanyang shovel mula pa noon. Habang kinukuha ni Johnny ang pergamino, sinabi ng punerero na kailangan nilang umalis kaagad. Pagkatapos sa isang kamanghamanghang sandali, nagbago siya at naging Ghost Rider. Ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Carter Slade. Magkasama, sumakay sina Johnny at Carter Slade patungo sa San Venganza, nagliliyab ang apoy sa disyerto habang papalapit sila sa kanilang huling labanan. Nang dumating sila, huminto si Slade. Alam na ito ang kanyang huling pagbabago, iniabot niya kay Johnny ang isang shotgun bilang pamamaalam bago sumakay at naglayag palayo sa abot tanaw, hanggang hindi na siya makikita. Sa pinababang bayan ng San Venganza, naramdaman ni Blackheart ang pagdating ni Johnny at ipinadala si Wallow, ang demonyo ng tubig, upang pigilan siya. Lumabas mula sa mga anino, hinihila ni Wallow si Johnny sa ilalim ng tubig, sinusubukang ilunod siya sa kailaliman ng sinumpang lupain. Ngunit nagawa ni Johnny na magbago sa kalagitnaan ng labanan, inilabas ang kanyang penance stare. Sa sandaling makita ni Wallow ang nagliliyab na titig niya, ang kanyang kaluluwa ay nagliyab mula sa loob palabas na nagpatigil sa kanya sa wala. Walang hadlang, direktang nagtungo si Johnny sa puso ng San Venganza kung saan naghihintay si Blackheart. Alam na mapapatay si Roxanne kung magbabago siya, kumalma si Johnny, at ipinakita kay Blackheart ang kontrata. Ipinag-utos niya na palayain si Roxanne. Nang makita niyang ligtas na ito, lumapit si Johnny at iniabot ang pergamino. Ngunit sa sandaling hawakan ni Blackheart ang kontrata, nagbago si Johnny at naging Ghost Rider. Nagsimula ang labanan. Hinagis ni Blackheart si Johnny sa lupa, ngunit gumanti si Johnny, naglunsad ng mga apoy sa likod ng demonyo. Papalapit na ang liwanag ng araw, inihabi niya ang kanyang naglalagablab na kedene sa braso ni Blackheart, sinusubukang hilahin siya pababa, ngunit nilabanan siya ng demonyo, at itinapon si Johnny sa isang lumang balon. Sa paglabas ng unang sinag ng araw sa abot tanaw, nawawala ang pagbabago ni Johnny, na iniiwan siyang walang magawa. Samantala, binasa ni Blackheart ang kontrata ng malakas, at pinakawalan ng higit sa 1,000 sinumpang kaluluwa. Isa-isa, dumadaloy ang mga ito sa kanyang katawan, nagbubuo ng isang dambuhalang nilalang, ang Legion. Nagmadali si Roxanne kay Johnny, nakiusap na tumakbo siya, ngunit alam ni Johnny na walang paraan para makatakas. Hindi titigil si Blackheart hanggat hindi niya sila mapapatay. Determinado na lumaban, kinuha ni Johnny ang shotgun at pinaputok sa demonyo, ngunit walang silbi ang armas ng tao laban kay Legion, at madaling itinaboy ni Blackheart si Johnny sa gilid. Habang nakahiga si Johnny na walang magawa, inihahanda ni Blackheart na kainin ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago niya magawa, kinuha ni Roxanne ang shotgun at pinaputok sa Legion. Nang maubos ang bala, wala itong epekto, ngunit nakuha nito ang atensyon ng demonyo. Sa desperado na pagtatanggol sa kanya, sinabi ni Johnny kay Roxanne na ihagis sa kanya ang baril. Sa sandaling mahahawakan niya ito, pinadaloy niya ang kanyang kapangyarihan dito, at nagbago ang shotgun bilang isang impyernong sandata. Sa isang apoy na putok, tinamaan niya si Blackheart na nagpapasiklab ng apoy sa kanyang katawan. Ngunit kahit nasusunog, muling nabuo ng Legion ang kanyang sarili, pinagsama ang mga kaluluwa pabalik sa kanya. Dito napagtanto ni Johnny na nagkaroon na ng kaluluwa si Blackheart at ngayon ay tatalab na sa kanya ang penance stare. Sa muling determinasyon, nagbago si Johnny pabalik bilang Ghost Rider at inilabas ang kanyang pinakamakapangyarihang atake. Pinilit si Blackheart na maranasan ang kirot ng bawat kaluluwang kanyang nilamon. Libu-libong boses ang sumisigaw sa loob niya, bawat isa ay humihila sa kanya ng mas malalim sa pagpapahirap. Ang kanyang katawan ay kumikirot sa sakit bago tuluyang naglaho at naging abo. Matapos ang laban, lumitaw si Mephisto, handang agawin ang kapangyarihan ng Ghost Rider. Ngunit tumanggi si Johnny. Sa halip na isuko ang kanyang sumpa, idineklara niya na gagamitin niya ang Spirit of Vengeance laban sa mismong may-ari nito. Mula ngayon, lalaban siya sa kasamaan, hindi para kay Mephisto kundi laban sa kanya. Kasunod nito, sumakay si Johnny at naglakbay patungo sa abot tanaw, magpakailanman na sinumpa ngunit ngayon ay kontrolado na ang kanyang sariling kapalaran. Nagsisimula ang Ghost Rider Spirit of Vengeance sa bundok ng Europa, kung saan ang isang French biker na si Moro ay nagmamadaling patungo sa isang nakatagong monasteryo.
Sa loob, isang lihim na relihiyosong grupo ang nagtatago ng isang babae at ang kanyang anak, naniniwala na hawak nila ang susi sa isang sinaunang prophecy. Iginiit ni Moro na kailangan silang mailigtas bago dumating ang madilim na puwersa. Sa kasamaang palad, natupad ang kanyang takot ng lusubin ng mga mersenaryo ang monasteryo, pinatay ang lahat sa kanilang daraanan. Pinamumunuan ng walang awa na grupo ni Ray Kerrigan, isang illegal na arms dealer, na inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang bata kahit sa anong paraan. Samantala, sa loob ng monasteryo, nakatakas ang batang si Danny kasama ang kanyang ina, si Nadja, ngunit hindi sila nakalayo ng malayo. Naipit sila ng mga tauhan ni Kerrigan, nakahanda ang mga armas. Nang mukhang wala ng pag-asa, dumating si Moro at tinaboy ang mga gunmen. Hinikayat niya si Nadja na magtiwala sa kanya at ipinangako na iingatan sila. Ngunit nag-aalangan si Nadja. Sa halip na sundan si Moro, nakita niya ang isang sasakyan ng monasteryo, kinuha si Danny, at nagmaneho palabas mag-isa. Wala nang ibang pagpipilian si Moro kundi habulin sila sa kanyang motorsiklo, ngunit sina Kerrigan at ang kanyang mga tauhan ay agad na nasa likod niya. Sumunod ang isang mabilisang karera sa highway. Inilabas ni Kerrigan ang kanyang baril at pinaputok kay Moro. Tinamaan ang kanyang motorsiklo ng mga bala at pinaikot si Moro palabas ng kalsada, ngunit bago siya bumagsak, sumagot siya sa pamamagitan ng pagpapatama sa gulong ng kotse ni Kerrigan, na nagdulot ng pag-flip nito. Sa kabila ng aksidente, nakaligtas si Kerrigan. Samantala, napagtanto ni Moro na tuluyan nang nawasak ang lihim na grupo. Dahil wala nang makaprotekta kay Danny, hahanapin niya ang ibang uri ng biker, si Johnny Blaze, ang Ghost Rider. Noon, gumawa si Johnny ng kasunduan kay Mephisto, ngunit siya ay nagtaksil, at ngayon ang kanyang katawan ay sinumpa, sinakop ng Spirit of Vengeance. Kapag may kasamaan sa paligid, nagbabago siya bilang Ghost Rider, ang kanyang ulo ay nasusunog sa apoy. Mula noon, namuhay si Johnny sa pagtatago, pinipilit kontrolin ang kanyang sumpa habang lihim na hinahabol ang mga puwersa ng kasamaan. Humiling si Moro ng tulong sa kanya upang protektahan si Danny, ngunit una, tumanggi si Johnny, at inatake pa si Moro gamit ang kanyang malakas na bakal na kadena. Ngunit gumawa ang Frenchman ng alok na hindi kayang tanggihan ni Johnny. Kung tutulungan niya si Moro, makakalaya siya sa kanyang sumpa magpakailanman. Bagamat nag-aalangan ngunit desperado para sa kalayaan, tinanggap ni Johnny Blaze ang alok. Sa pagdating ng gabi, tinawag ni Johnny si Zeros, at nagsimula ang kanyang pagbabago. Nagliyab ang kanyang katawan, nasunog ang kanyang laman, at ang Spirit of Vengeance ang kumukontrol sa kanya. Ganap na nagbago bilang Ghost Rider, sumiklab siya sa buhay sa kanyang nagliliyab na motorsiklo at tumakbo sa dilim ng gabi. Kailangan niyang magmadali, nasa panganib sina Nadja at Danny. Sa isang liblib na kalsada, papalapit sina Kerrigan at ang kanyang mga mersenaryo sa kanila. Nang mapagtanto ni Nadja na wala na siyang takas, napilitan siyang huminto sa isang abandonadong lugar. Sa desperasyon, hinugot niya ang kanyang baril ngunit agad siyang napigilan. Hinihiling ang buhay ni Danny, nagmamakaawa siya kay Kerrigan na pakawalin ang kanyang anak, ngunit walang pakialam ang kontrabida kay Danny, nais lamang niyang patayin si Nadja. Sa malamig na ngiti, itinaas niya ang kanyang baril sa ulo ni Nadja, handang hilahin ang gatilyo. Biglang lumipad sa hangin ang isang nagliliyab na motorsiklo at bumagsak sa lupa malapit sa kanila. Kumupas ang apoy habang may isang madilim na anyo na bumangon mula sa nasirang sasakyan, ang kanyang bungo ay nagliliyab, at ang kanyang damit ay itim na nasunog. Dumating na ang Ghost Rider. Nagulat si Kerrigan at agad na iniutos sa kanyang mga tauhan na magpaputok. Pinaputok ng mga mersenaryo ang kanilang mga armas, ngunit bawat bala ay nasusunog lamang bago tumama kay Ghost Rider. Sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Ghost Rider ang kanyang nagliliyab na kadena at pinalibot ito sa isa sa mga gunmen. Sumigaw ang malas na mersenaryo habang ang kanyang katawan ay agad na nasunog. Sinubukan ng ikalawang gunman na magpaputok ngunit maayos itong naiiwasan ni Ghost Rider. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang titig sa kanya at inilabas ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang penance stare. Namatay ang katawan ng mersenaryo habang sinisipsip siya ng kanyang sariling mga kasalanan mula sa loob palabas. Nang mapagtanto ni Kerrigan na lubos niyang minaliit ang kalaban, nagpanik siya. Kasama ang natitirang mga tauhan, kinuha nila ang grenade launchers at pinaputok. Tumama ang pagsabog sa target, at tinulak si Ghost Rider pabalik.
Habang humuhupa ang apoy, ginamit ni Kerrigan ang pagkakataon, kinuha si Danny, at tumakas sa gabi. Kinabukasan, kinontak ni Kerrigan ang kanyang amo, walang iba kundi si Rourke, ang demonyong dating nakipagkasundo kay Johnny Blaze. Naiinis, humiling si Kerrigan ng dagdag na pera, nagrereklamo na walang nagsabi sa kanya na kailangan niyang harapin ang isang biker na sinakop ng nagliliyab na espiritu. Agad na naunawaan ni Rourke kung sino ang tinutukoy niya. Sa pagkagulat, humiling siya na makausap si Danny. Sa sandaling mailagay ang bata sa linya, nagbato ang demonyo ng isang mahiwagang spell, na ginagawang ganap na hindi matutunton si Danny ng anumang supernatural na puwersa. Sa ngayon, itinatago ang kanyang lokasyon, at nagbigay si Rourke ng huling utos dalhin ang bata sa kanya. Samantala, nagising si Johnny Blaze sa kama ng ospital. May isang nurse na nag-aalaga sa kanya, ngunit sa sandaling umalis ito, ginamit niya ang pagkakataon. Ninakaw niya ang gamot mula sa supply cabinet, mabilis na kinuha ang kanyang damit, at tumakas sa ospital. Sa labas, nakatagpo niya si Nadja, ngunit bago siya makapagsalita, itinutok sa kanya ni Nadja ang baril, itinutok ito sa kanyang ulo. Nais niyang malaman kung bakit siya sinusundan. Kalma niyang ipinaliwanag na gumawa siya ng kasunduan kay Moro upang protektahan si Danny, ngunit ngayon may mali, hindi na niya maramdaman ang presensya ng bata. Kung hahanapin nila ito, kailangan niya ang tulong ni Nadja. Nag-alangan man, pumayag si Nadja. Sila ay sumakay sa isang pickup truck, inilagay ang motorsiklo ni Johnny sa likod, at nagpatuloy sa kalsada. Habang nagmamaneho, ibinunyag ni Nadja ang katotohanan, ilang taon na ang nakalipas, si Kerrigan ang kanyang kasintahan, ngunit nang sinubukan niyang iwan siya, itinapon siya nito mula sa isang gusali, iniwan siyang parabang patay. Doon siya natagpuan ni Rourke. Inalok siya ng demonyo ng isang kasunduan, ang kanyang buhay kapalit ng isang bagay na mas malaki. Sa desperasyon upang mabuhay, tinanggap niya ito, ngunit ang kapalit ay hindi masukat. Ipinanganak niya si Danny, isang bata na may madilim na kapalaran, nakatakdang maging sisidlan ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan ni Rourke. Samantala, si Danny ay nanatili sa kustodiya ni Kerrigan, dinadala sa kotse patungo sa kanyang ama, si Rourke. Ngunit tumanggi ang bata na sumuko ng walang laban. Bigla siyang sumugod, hinawakan ang manibela at kiniling ito sa gilid. Matinding umikot ang kotse sa kalsada. Habang nahihirapang makontrol ni Kerrigan, hindi niya napansin ang pader sa unahan. Bumangga ang sasakyan rito, umikot at bumagsak sa gitna ng kalsada. Nakaligtas si Danny, ngunit mabilis na nakabawi si Kerrigan at ang kanyang mga tauhan at hinabol ang bata. Sa kasamaang palad, napilayan si Danny sa kanyang bukong-bukong habang tumatakbo, na nagpapabagal sa kanya. Nahuli siya ni Kerrigan at kinuha, tinitiyak na hindi na siya makakatakas muli. Kalaunan, nakatagpo sila ng isang magkasintahan na nagkakamping sa kanilang van, ngunit panandalian lamang ang kanilang swerte. Pinatay ni Kerrigan ang dalawa ng walang pag-aatubili, ninakaw ang kanilang sasakyan, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakakadena si Danny sa likurang upuan. Samantala, tinutunto ni Nadja at Johnny ang lokasyon ni Kerrigan. Alam nilang maaaring may impormasyon ng isa sa mga kontak ni Kerrigan, kaya sinalakay nila ang hideout ng lalaki. Itinutok ni Nadja ang baril sa kanya, pinipilit siyang magsalita. Ngunit nakaramdam si Johnny ng kakaibang pakiramdam, gumigising si Zero sa loob niya, handang mangibabaw. Napagtanto niya na kapag nagpakita ang spirit of vengeance, hindi lamang mga kriminal ang maaapektuhan, maaaring masaktan din si Nadja. Lumalaban upang pigilan ang pagbabago, tinanong ni Johnny kung saan dinala ni Kerrigan si Danny. Sa ilalim ng presyon, ibinunyag ng lalaki na dinala siya sa isang lumang quarry. Agad na nakilala ni Nadja ang lugar, ngunit bago siya makakilos, alam ni Johnny na hindi na niya mapipigilan si Zeros. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at tumakbo ng mag-isa, hinahayaan ang pagbabago na sakupin siya habang nagmamadali patungo sa quarry. Sa quarry, nakipagkita si Kerrigan sa isang arms dealer, nakikipagnegosasyon para sa mabibigat na armas na sapat na makapagpigil sa Ghost Rider. Alam niya na hindi sapat ang karaniwang puwersa, kailangan niya ng isang makakapinsalang sandata. Samantala, dumating si Nadja sa lugar. Palihim siyang pumasok at nakita si Danny na nakatali sa loob ng isang warehouse. Mabilis niya itong pinalaya, ngunit bago pa sila makatakas, dumating ang isa sa mga tauhan ni Kerrigan. Itinulak ng tauhan si Nadja sa lupa at hinugot ang baril, handang patayin siya sa lugar. Ngunit bago niya pindutin ang gatilyo, may isang malalim na dagandong na pumuno sa hangin.
Naabala, inilabas ni Nadia ang kanyang nakatagong baril at pinaputok ito sa tauhan, na pumatay sa kanya. Sa labas, narinig din ni Kerrigan ang tunog ng makina at alam niya kung ano ang paparating. Mabilis na kumilos, hinugot niya ang bazooka at pinaputok ang heat-guided missile. Nakalak ang armas sa nagliliyab na Ghost Rider na papunta sa target. Tumama ito at sumabog ng malaki. Ipinagdiwang ni Kerrigan ang kanyang inaakalang panalo, ngunit nang nawala ang usok, naroon pa rin si Ghost Rider, nakatayo at nakatitig sa kanya mula sa malayo. Mas maliwanag ang apoy ng kanyang Hellfire habang pinapalakas niya ang kanyang kadena gamit ang apoy ng impyerno. Walang pag-aalinlangan, pinuksan niya ang mga mersenaryo ni Kerrigan isa-isa. May isang gunman na nagpaputok sa kanya, ngunit tinanggap lang ni Ghost Rider ang mga bala at ibinato pabalik sa lalaki, na winasak siya. Matapos malinis ang larangan ng digmaan, tumakbo si Ghost Rider patungo kay Kerrigan. Muling nag-reload ang arms dealer ng kanyang bazooka at pinaputok muli. Tumama ang missile pansamantalang pinahina ang apoy ni Ghost Rider. Sa sandaling iyon, mukhang talo na siya. Ngunit nakita niya ang isang malaking mining machine malapit sa kanya. Sa isang iglap, ginamit niya ito, na ginawang isang dambuhalang nagliliyab na war machine. Ngayon, hindi na mapipigilan, winasak ni Ghost Rider ang buong quarry, winasak ang lahat sa kanyang daraanan at pinapahinto ang sinumang magtatangkang sumalungat sa kanya. Samantala, nakita ni Kerrigan sina Nadia at Danny na tumatakbo. Desperado, itinaas niya ang baril upang barilin sila, ngunit bago pa siya makaputok, hinihila siya ni Ghost Rider gamit ang nagliliyab niyang kadena. Habang nakabitin ng walang magawa, naghahanda si Ghost Rider na tapusin siya, ngunit napansin niya sina Nadia at Danny na tumatakas. May isang bagay sa loob niya ang nag-atubili, kaya pinalaya niya si Kerrigan. Mabilis siyang tumakbo, naabutan ng sasakyan ni Nadia sa isang iglap. Hinihila niya ito palabas at naghanda ng gamitin ang penance stare sa kanya, ngunit bago pa niya magawa ito, lumabas si Danny sa sasakyan. Sa matatag na tinig, iniutos niya kay Ghost Rider na pakawalan si Nadia. Sa gulat ng lahat, sumunod si Ghost Rider habang papalapit siya kay Danny. May nangyaring kakaiba, humihina ang kapangyarihan ng Spirit of Vengeance habang siya'y papalapit, hanggang sa tuluyan nang mawala ang apoy. Nawala si Zeros na iniwan lamang si Johnny Blaze. Habang lumilipad ang araw, ang quarry ay nag-iwan ng wasak na tanawin, nagiging abo at nagkalat ang mga debris dahil sa pag-atake ni Ghost Rider. Biglang dumating si Rourke sa lugar, sinusuri ang pinsalang naiwan. Sa gitna ng mga durog na bato, natagpuan niya si Kerrigan na halos walang buhay, naipit sa ilalim ng mga bato. Ngunit hindi pa natapos si Rourke sa kanya. Alam niyang kailangan pa rin niya ang serbisyo ni Kerrigan, kaya binigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon. Gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan, binuhay muli niya si Kerrigan, ngunit hindi bilang dating tao. Habang humihinga si Kerrigan, ang kanyang balat ay naging hindi natural na kulay, at ang kanyang buhok ay naging puting-puti. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang pagbabago, ipinanganak siya muli bilang Blackout, nagkaroon ng sobrang lakas at kakayahang wasakin ang kahit anong mahahawakan niya. Sabik na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, nakita niya ang isang mediko na nag-aalaga sa mga nasugatan. Walang pag-aatubili, inilapit niya ang kamay sa balikat ng lalaki. Sa isang iglap, natuyo ang katawan ng mediko at naging alikabok. Nasiyahan, humarap si Blackout kay Rourke, naghihintay ng utos. Simple lamang ang utos ni Rourke, hanapin si Danny. Samantala, sina Johnny, Nadia, at Danny ay nasa kalsada. Ang layunin nila ay hanapin si Moro, umaasang may aakay sila sa ligtas na lugar. Ilang sandali, nakita sila ni Moro sakay ng kanyang motorsiklo at inakay sila patungo sa kanyang lihim na kanlungan. Habang nagmamaneho, sinamantala ni Johnny ang pagkakataon upang makipag-bonding kay Danny. Nais niyang bigyan siya ng sandali ng kaluwagan mula sa lahat ng gulo, kaya ipinakita niya ang kanyang mga stunts sa motorsiklo, isinasama si Danny sa biyahe. Sandaling ngumiti ang bata, nakakaramdam ng kalayaan, ngunit hindi magtatagal ang kanilang pahinga. Nasa likod nila si Blackout, at lalo itong papalapit. Matapos ang ilang oras ng biyahe, nakarating ang grupo sa lihim na hideout ni Moro kung saan nananatili sa pagtatago ang natitirang bahagi ng kanyang organisasyon. Doon, nakilala nila si Methodius, isang monghe na nangangakong puprotekta kay Nadia at Danny, tiniyak na hindi matutupad ang prophecy. Gayunpaman, kailangang tahakin ni Johnny ang ibang landas.
Gaya ng ipinangako ni Moro, siya ay tuluyang mapapalaya mula sa Spirit of Vengeance. Hindi sang-ayon si Danny sa desisyon ni Johnny, ngunit ipinaliwanag ni Johnny na ang kanyang sumpa ay naglalagay sa panganib kina Danny at Nadja. Hindi niya kayang kontrolin ito. Dahil dito, sinundan ni Johnny si Moro patungo sa isang lihim na kuweba kung saan nakalinya ang mga lumang bote ng alak sa mga pader. Dito gaganapin ang ritual upang sirain ang kanyang sumpa. Ngunit bago ito magsimula, kailangan ni Johnny ng mga kasagutan. Nais niyang malaman kung ano talaga ang Spirit of Vengeance sa loob niya. Ibinunyag ni Moro na si Zeros ay dating isang anghel ng katarungan, gayunpaman, siya ay sinakop ng kadiliman at nahuhumaling sa paghihiganti imbes na katarungan. Nagtaka si Johnny kung posible bang maibalik si Zeros, maaari ba niyang maibalik ito sa kung ano ang dapat niyang maging, isang puwersa ng katarungan sa halip na pagkawasak. Naniniwala si Moro na posible ito, ngunit nag-aatubili si Johnny. Sa kabila ng pagkakataon para sa pagligtas, pinili niyang ipagpatuloy ang ritual at tuluyang alisin ang kanyang sumpa. Bago sila magsimula, sinabi ni Moro kay Johnny na kailangan niyang harapin ang kanyang pinakamalaking kasalanan. Ibinunyag ni Johnny ang masakit na katotohanan, ginawa niya ang paksa kay Rourke dahil sa makasariling dahilan, tumangging pakawalin ang kanyang ama kahit alam niyang ito na ang oras niya. Mula noon, siya ay ginulo ng pagkakasala, hindi lamang dahil naging Ghost Rider siya, kundi para sa bawat kaluluwang kanyang hinatulan sa daan. Nakita ni Moro ang tunay na pagsisisi ni Johnny at sinabi na handa na siya para sa ritual. Inalok siya ng tinapay at alak, simbolo ng pagbabagong buhay at pagninilay. Pagkatapos, pinangunahan ni Moro si Johnny sa isang nakatagong landas sa loob ng kuwebo. Si Johnny lamang ang makakasunod sa landas na ito. Sa kanyang paglakad, natagpuan niya ang sarili sa isang malawak na silid na puno ng liwanag na pumapasok mula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang makaapekto ang sikat ng araw sa kanya, at naramdaman ni Johnny na si Zeros ay nagtatangkang humawak, na nahaharap sa isang labanan sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Bumalik ang isip ni Johnny sa sandali nang makilala niya si Rourke, nang siya ay sumelyo ng kanyang kapalaran sa paksa na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa wakas, sa kabila ng paglaban ni Zeros, napilitang lumabas ang espiritu mula sa katawan ni Johnny. Nang mawala ang kapangyarihan, bumagsak si Johnny sa lupa, walang malay. Ilang oras pagkatapos, nagising si Johnny na pakiramdam ay iba na, nawala na ang sumpa. Labis ang kanyang ginhawa at dali-dali siyang lumabas ng kuweba upang hanapin si Moro at ipaalam ang balita. Sa halip, narinig niya ang sigaw ni Nadja sa malayo. Walang pag-aatubili, tumakbo siya patungo sa tunog, at natagpuan ang kakilakilabot na eksena, sina Nadja, Moro, at Danny ay dinadala ng mga monghe. Sinubukan ni Johnny na pigilan sila, ngunit dahil wala na sa kanya ang kapangyarihan ng Ghost Rider, madaling nahuli siya. Ipinahayag ni na Methodius at ng mga monghe ang kanilang tunay na layunin, plano nilang alisin si Danny upang matiyak na hindi matutupad ang prophecy. Nakipag-usap si Moro sa kanila, sinusubukang pagsabihan ang kanyang dating mga kakampi, ngunit tumanggi silang makinig. Ang tatlo ay ikinulong, walang magagawa upang pigilan ang darating. Samantala, inihanda ni Methodius ang pagpatay kay Danny. Napapalibutan ng mga monghe, wala nang matakbuhan si Danny. Hinawakan ni Methodius ang matalim na espada, itinaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo, naghahanda na para wakasan ang buhay ng bata. Ngunit bago niya ito magawa, dumating si Blackout. Sa kanyang bagong lakas, winasak niya ang mga monghe, isa-isa. Sinubukan ni Methodius na lumaban, ngunit pinatalsik ni Blackout ang kanyang espada sa isang iglap. Desperado, umatake ang monghe gamit ang kanyang kamao, ngunit sa sandaling tumama ito, nagsimulang mabulok at naging alikabok. Wala nang depensa si Methodius, natulala siya sa takot habang hinawakan siya ni Blackout sa ulo. Sa isang huling galaw, itinusok ni Blackout ang kanyang mga daliri sa mga mata ni Methodius na tuluyang winasak ang kanyang bungo. Matapos mawala ang lahat ng monghe, kinuha ni Blackout si Danny at naglaho sa gabi, dinadala siya diretso kay Rourke. Ilang sandali pagkatapos, nakalaya sina Johnny, Moro, at Nadja, ngunit wala si Danny. Mabilis nilang napagtanto na malamang na nahuli siya ni Rourke. Humihingi si Johnny ng paliwanag kung bakit interesado ang demonyo sa bata, at ipinaliwanag ni Moro ang nakakakilabot na katotohanan, plano ni Rourke na gamitin ang katawan ni Danny para doon ilipat ang kanyang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng isang ritual. Nang marinig ito, determinado si Johnny na iligtas si Danny kahit wala ang espiritu ni Zeros para tumulong sa kanya.
Alam ni Moro kung saan gaganapin ang ritual, kaya nagtungo sila sa lugar. Ngunit bago pumunta, armado muna sila gamit ang mga sandata mula sa armory ng mga monghe, naghahanda para sa labanan. Samantala, dinala na ni Blackout si Danny kay Rourke. Ibinunyag ng demonyo ang nakakagulat na lihim siya ang ama ng bata, bunga ng paksa niya kay Nadja. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang kasalukuyang katawan ay nanghihina, hindi kayang hawakan ang kanyang napakalaking kapangyarihan at unti-unting nasira. Upang mabuhay, plano niyang ilipat ang kanyang kaluluwa sa kalahating tao, kalahating demonyong katawan ni Danny, na magpapalakas sa kanya higit pa, sapat upang pamunuan ang mundo. Tumanggi si Danny na tanggapin ang kapalarang ito, ngunit bago siya makakilos, tinurukan siya ni Rourke ng pampatulog na nagpatulog sa kanya. Walang magawa si Danny habang dinadala siya ni Rourke sa isang napakalaking arena kung saan magsisimula ang ritual. Pagsapit ng gabi, narating nina Johnny at Moro ang lugar. Agad na inalis ni Nadja, na armado, ang mga gwardya. Malinaw na ang daan, kaya pinili ni Moro na asikasuhin ang natitirang gwardya habang palihim na pumasok si Johnny sa arena upang iligtas si Danny. Sumunod sa plano, mabilis na kumilos ang biker at natagpuan si Danny nang magsimula na ang ritual at nagsimulang kontrolin ni Rourke ang katawan ng bata. Sa sandaling iyon, pumasok si Moro sa gitna ng mga tagasunod ng demonyo at nagsimula ng putukan, pinapatay sila isa-isa. Nakuha ni Rourke ang atensyon sa biglaang pag-atake, na nagbigay kay Johnny ng pagkakataon na lumapit. Hindi nag-aksaya ng oras, sinuntok niya ang mukha ng kontrabida at sinubukang hilahin si Danny palayo, ngunit huli na. Kontrolado na ang bata ng kapangyarihan ni Rourke. Nang abutin siya ni Johnny, bumangon si Danny, ngayon ay sinakop ng kapangyarihan ni Rourke, at itinulak ang biker sa gilid gamit ang labis na lakas. Lumala ang sitwasyon nang harapin ni Moro si Blackout. Hinawakan ng kaaway ang kanyang braso at inilabas ang nakamamatay nitong kapangyarihan upang kainin ang katawan ni Moro. Lumaban ang mandirigma, ngunit nang makita niyang walang paraan para makatakas, ginamit niya ang huling lakas niya upang tuklawin si Blackout bago tuluyang naglaho sa alikabok. Ngayon, nag-iisa na si Johnny, walang kapangyarihan, habang naghahanda si Blackout na sirain siya gamit ang nakakasirang haplos nito. Ngunit bago siya makatama, biglang lumapit si Danny. Nagpupumilit si Johnny na abutin siya, umaasang mababasag ang impluwensya ni Rourke. Gayunpaman, naibalik na ni Danny ang kontrol sa sarili niya. Napagtanto niyang kauri niya ang kapangyarihan ng ama niya, gumawa siya ng matapang na desisyon. Tumakbo siya patungo kay Johnny at nagpalabas ng apoy mula sa bibig niya, ibinalik ang espiritu ni Zero sa katawan ng biker. Dahil dito, muling ipinanganak ang Ghost Rider. Nasusunog ang kanyang paligid habang hawak niya ang nagliliyab niyang kadena, winawasak ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Ngunit bago maabot ni Johnny si Danny, sinunggaban ni Rourke ang walang malay na bata at umatras kasama si Blackout at ang hukbo ng mga bayaran. Determinado ang Ghost Rider na hindi sila makatakas, kaya tinawag niya ang kanyang motorsiklo. Agad niyang nahabol ang mga ito, sinimulan ang matinding habulan. Nagpaputok ang mga tauhan ni Rourke gamit ang grenade launcher sa isa sa mga sasakyan, ngunit hindi sumusuko ang biker. Kinuha niya ang kontrol sa isang malapit na truck at sa tulong ng kanyang kapangyarihan, ginawa niya itong nagliliyab na makina. Ginamit ang bagong lakas ng truck upang pabagsakin ang mga kaaway sa daan. Dumating si Nadja sa hiwalay na sasakyan, determinado na tulungan ang Ghost Rider at iligtas si Danny. Ngunit bago siya makalapit, tumalon si Blackout sa ulo ng kotse niya. Sa isang hawak lang, winasak niya ang windshield at umatake kay Nadja. Nakita ito ng Ghost Rider at gamit ang kanyang kadena, hinihila niya ang kontrabida palayo. Naglaban ang dalawa sa ibabaw ng truck. Samantala, sinubukan ni Blackout na gamitin ang nakamamatay na kapangyarihan laban kay Johnny, ngunit tumagal ang biker sa atake. Nagpatuloy ang labanan habang tumatalon sila sa kotse ni Nadja, nagpapalitan ng suntok at hampas. Nakakuha ng kalamangan si Blackout, hinawakan si Johnny sa leeg at pinigin ng mahigpit, dahilan para humihina ang apoy niya. Ngunit hindi bumagsak ang Ghost Rider. Ginamit ang huling natitirang lakas, inilabas niya ang penance stare, sinunog ang kaluluwa ni Blackout. Hindi nakakatiis sa kapangyarihan nito, nasira ang kontrabida at itinapon ang katawan sa kalsada, kung saan tinapos ito ng kotse ni Nadja. Ngayon, si Rourke na lamang ang natitira. Tinawag ng Ghost Rider ang kanyang motorsiklo at umatake sa pinakamalaking kaaway. Nang makahabol siya, hinugot niya ang kanyang kadena at ikinabot ito sa exhaust pipe ng kotse.
Sa isang malakas na hatak pinatumba niya ang sasakyan ni Rourke mula sa kalsada. Malubhang nasugatan mula sa banggaan, desperado na kumakamot si Rourke upang makaalis, ngunit wala sa plano ng Ghost Rider na pabayaan siyang makatakas. Sa isang huling suntok, itinapon niya ang kanyang nagliliyab na kadena, itinatapon ang demonyo sa hangin bago ito ibinagsak sa lupa, ibinabalik siya sa kailaliman ng impyerno. Sa wakas nang talunin ang kalaban, nagdiwang si Zero sa tagumpay hanggang marinig niya ang desperado na sigaw ni Nadja. Nasa loob pa rin si Danny ng wasak na sasakyan, at ang banggaan ay nagpahina sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkakasala ang Spirit of Vengeance na pagtanto ang kapalit ng kanyang laban. Agad na kumilos, kinuha niya ang katawan ng batang walang malay mula sa sasakyan at ibinalik ito sa kanyang ina. Makaraan ng ilang sandali, bumalik sa kanyang anyong tao si Johnny, ngunit may nagbago. Naramdaman niya na naibalik ni Zeros ang kanyang orihinal na likas na pagiging anghel, na ngayon ay nagliliyab sa maliwanag na asul na apoy sa kamay ni Johnny. Tinatanggap ang bagong lakas na ito, ginamit ni Johnny ang kapangyarihan upang buhayin si Danny. Gumalaw ang bata, binuksan ang kanyang mga mata, at sa wakas ay malaya na mula kay Rourke at sa madilim na prophecy. Dahil sa pagsisikap ni Johnny, maaari na ngayong mamuhay ng payapa si Nadja at ang kanyang anak. Si Johnny Blaze naman ay tinanggap ang espiritu ni Zeros na bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang anghel ng hustisya. Sa nagliliyab na asul na apoy sa kanyang katawan, nanatili si Johnny na magkasama sa entidad, ipinagpapatuloy ang kanyang landas bilang ang alamat na Ghost Rider. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.